Sa isang liblib na baryo sa timog ng lalawigan, may isang katahimikang hindi basta-basta ginagambala. Sa umaga ang baryo ay tila larawan ng payapang probinsya. Malalawak na palayan, malamig na hangin at matatandang bahay na yari sa kahoy. Ngunit sa gabi, may mga bulong na hindi dapat pakinggan, may mga yapak na hindi dapat sundan, at may mga aninong hindi nasisikatan ng araw. Sa baryong ito nakatira si Aling Rosalia, nakilala ng lahat bilang isa sa pinakamagaganda at pinakamabait na babae sa buong lugar. Ang kanyang bahay ay laging bukas para sa mga kapitbahay. Kung may nagugutom, pinapakain niya. Kung may nagkakasakit, dinadalhan niya ng halamang gamot. Kung may problema, nagbibigay siya ng payo na parang ina ng buong baryo. Kapag siya ay ngumiti, ang pakiramdam ng mga tao ay tila gumagaan ang kanilang dibdib. Marami ang humahanga sa kanya, lalaki, babae, matanda, bata. Pero may iisang bagay na hindi may paliwanag ng mga taga-baryo. Sa kabila ng malasakit at ngiti ni Aling Rosalia, bakit tila may nararamdaman silang kakaibang lamig tuwing siya'y titingin? Sa sementeryo ng baryo, sunod-sunod ang naging kaso ng kabukas na nitsyo. Hindi ito gawa ng magnanakaw sapagkat walang nawawalang alahas o gamit ng mga patay. Ngunit ang mga bangkay, doon nagiging kakaiba. Ang laman sa dibdib tila sinunggaban at kinain. Ang mga tadyang parang nabuksan ng matatalas na kuko. Ang mukha ng mga bangkay nakapangalumbaba sa takot kahit sila'y matagal ng patay. Unang nakakita nito si Mang Ireno, ang tagapagbantay ng sementeryo. Isang madaling araw habang nililinis niya ang mga tuyong dahon, napansin niyang nakabukas ang nitso ni Tomas. Nakamamatay pa lang 1 linggo ang nakalipas. Nang silipin niya, halos bumaligtad ang sikmura niya sa nakita. Sinong gagawa nito? Bulong niya, nanginginig. Pag-uwi niya sa baryo, agad niyang sinabi ito sa mga tao. Nagulat ang lahat, nagtakutan, nagduda. Ngunit kagaya ng ibang probinsyal na usapan, naglaho rin ang takot matapos ang ilang araw. Hanggang sa may panibagong nitso na naman ang nabuksan. At panibago, sa baryo, nagkaroon ng bulong-bulungan. Aswang yata ang gumagawa niyan, pero imposible. Wala namang pinaghihinalaan dito. Wala bang mga bagong dating? Wala naman. Pero bakit parang may binabantayan ng gabi nitong mga nakaraang linggo? Dumami ang haka-haka, pero walang sapat na pruweba. Kaya sa huli, pinili ng mga tao na manahimik. Isa lang ang hindi nanahimik, si Nestor, isang binatang mahilig mag-usisa at hindi agad naniniwala sa sabi-sabi. Naniniwala siya na may lohikal na paliwanag ang lahat. Ngunit sa pagnanais niyang malaman ang katotohanan, hindi niya alam na siya na pala ang papalapit ng papalapit sa tuklaw ng kadiliman. Si Aling Rosalia ay malapit sa pamilya ni Nestor. Madalas siyang magdala ng pagkain sa kanilang bahay. Tinulungan niya ang nanay ni Nestor noong naaksidente ito. Natural lang na magtiwala sila sa kanya. Pero minsan, may napansin si Nestor. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, nadaanan niya ang bahay ni Aling Rosalia. Madilim noon at halos walang ilaw ang baryo. Ngunit mula sa malayo, nakita niyang nakabukas ang bintana ng babae. May ilaw sa loob at sa kauna-unahang pagkakataon, may narinig siyang hindi pangkaraniwan. Isang uri ng pag-ungol, malalim, mabigat, parang gutom. Lumapit si Nestor. Dahan-dahan, pinilit ilapit ang sarili upang mas malinaw na marinig. At nang sumilip siya sa bintana, kahit papaano'y nakita niya si Aling Rosalia. Pero hindi iyon ang Rosaliang kilala niya. Ang buhok nito'y gusot, ang likod ay nakaarko, at ang kamay, parang hindi kamay ng tao. Mahahaba ang daliri, matatalas ang kuko at nangingitim. At ang tunog na naririnig niya ay nagmumula sa mismong bibig nito. Nanginginig si Nestor,
Hindi makapaniwalang ang babaeng pinakamabait sa baryo ay tila may itinatagong halimaw sa loob. Biglang napalingon si Rosalia. Ngunit nang humarap siya, normal ulit ang kanyang muka. Parang wala siyang ginagawang kahindik-hindik. Wala nang kakaibang kamay, wala nang pangit na anyo. Nestor, wika niya, nakangiti. May kailangan ka ba? Nanlamig ang buong katawan ng binata. Wala po, sagot niya, halos hindi makatingin. Napadaan lang po ako. Ngumiti si Rosalia, ang ngiting laging nagdudulot ng ginhawa sa lahat. Ngunit kay Nestor, ngayong gabi, ang ngiting iyon ay tila kamandag. Hindi na mapalagay si Nestor. Hindi niya alam kung nanaginip lang ba siya o kung imahinasyon lang ba niya ang lahat. Pero nang sumunod ang isa na namang kaso ng nasirang nicho, hindi na niya kinaya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nagpasya siyang magbantay sa sementeryo gamit ang flashlight at matapang na dibdib. Ngunit alam niyang hindi sapat ang lakas ng loob. Dalangin na lang niya ang gabay ng mga ninuno. 12:00 ng gabi nang magsimulang manahimik ang buong paligid. Ang mga puno sa sementeryo ay tila may sariling paghinga. Ang hangin ay malamig at bawat kislap ng buwan ay tila tumutusok sa balat niya. Ilang oras na siyang naghihintay nang makarinig siya ng mahihinang yapak. Dahan-dahan, mabagal, parang may nilalang na naglalakad ng walang pakialam kung may makarinig man. Nagtago siya sa likod ng lumang lapida. Habang papalapit ang mga yapak, mas lumalakas ang tibok ng puso niya. Nang sumilip siya, halos hindi siya huminga sa nakita. Isang aninong payat, balingkinitan at mahaba ang mga galamay. Ang buhok nito'y nakasabog at ang mga mata'y kumikislap sa dilim na parang apoy na asul. Ang bibig, malaki, nakanganga at puno ng matutulis ng ngipin. At nang dumaan ito sa ilalim ng buwan, nakita niya ng malinaw ang mukha. Hindi niya nagawang sumigaw. Si Aling Rosalia. Ngunit hindi na siya tao. Ang maganda at payapang mukha ay nagdilim, ang balat ay nagkulubot, ang katawan ay nagiba, at ang kanyang mga mata ay wala ng kahit bahagyang anyo ng pagkatao. Sumampa si Rosalia sa isa sa mga nicho at sinimulang kalikutin ang semento gamit ang malalakas na kuko. Sa loob ng ilang segundo, bumigay ang takip at binuksan niya ito na parang kahongyari sa papel. Tapos, maririnig ang gutom niyang pag-ungol. Kinain niya ang bangkay. Bawat piraso, bawat laman. Pigil ang iyak ni Nestor. Nanginig ang kalamnan niya. Pakiramdam niya ay mamamatay siya sa takot kahit hindi pa siya nakikita ng halimaw. Pero may isang pagkakamaling nagawa. Matagal siyang hindi humihinga at nang palihim siyang napabuntong hinga, biglang napalingon ang halimaw. Diretso sa direksyon niya. Wala na. Iyon ang nasa isip ni Nestor nang magsimulang tumakbo ang halimaw papunta sa kinaroroonan niya. Parang kidlat ang bilis nito. Parang naglalaho tapos biglang nasa harap mo na. Tumakbo si Nestor. Halos mabali ang kanyang tuhod sa sobrang kaba. Tumalon siya sa bakod ng sementeryo, sinabayan ng punit ng kanyang damit. Ngunit hindi iyon ang iniinda niya. Narinig niya ang paglapag ng halimaw sa lupa sa likod niya. Malakas, mabilis, gutom. Nestor. Isang tinig na nagmula sa dilim, pinaghalong halakhak, ungol at iyak. Hindi niya alam kung paano, pero nakarating siya sa kakahuyan. Ang mga puno ay nagmistulang mga kalansay na umaabot sa langit at bawat hakbang niya ay parang tumatagos sa puso. Nagtago siya sa pagitan ng dalawang puno, hingal na hingal, nanginginig, halos mawalan ng ulirat. Tahimik, tahimik. Hanggang sa, nasaan ka anak? Tinig ng isang mabait na ina. Tinig na hindi mo gugustuhin pakinggan sa ganoong kalagayan. Tinig ni Aling Rosalia. Pero puno ng pagnanasa at paghahanap.
Naglalakad ito sa kakahuyan. Mabagal, mabigat. Ang bawat tunog ng paa ay parang pagsira ng buto. Tumakbo ka pa. Mas masarap kapag nagtatago. Pumikit si Nestor, nagdasal, umiiyak ng tahimik at nang halos abot ilong na ang amoy ng bulok na hininga ng halimaw. Isang aso mula sa baryo ang biglang umalulong. Mabilis na nataranta ang halimaw at tumakbo sa ibang direksyon. Nakaligtas si Nestor, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, nagpulong ang mga tao. Ipinilit ni Nestor na si Aling Rosalia ang aswang, ngunit siyempre, hindi agad naniwala ang karamihan. Sira ka ba, Nestor? Si Rosalia. Ang bait-bait nun. Kung may aswang man dito, hindi siya yun. Huwag mong pagkakalat yan, makakasira ka ng buhay. Pero nakita ni Nestor ang totoo. At alam niya, kapag hindi sila kumilos, may susunod pang mamamatay. Kaya nagpasya siyang kumuha ng tulong mula sa pinakamatandang albularyo ng baryo, si Camelchor, na matagal nang nanahimik dahil sa edad pero sinasabing nakakita na ng mga halimaw bago pa ipanganak ang mga magulang ng lahat. Nang marinig ni Camelchor ang kwento ni Nestor, hindi siya nagtaka. Matagal ko nang naaamoy, wika niya. Pero hindi ko makumpirma. Mahusay magtago ang babaeng iyon. Hindi siya ordinaryong aswang. Isa siyang mambubukaw. Ang uri ng aswang na kumakain ng patay, hindi ng buhay. Pero kapag nagutom ng sobra, nagbabago ang panlasa. Napalunok si Nestor. Pwede ba siyang pigilan? Tanong niya. Pwede, sagot ni Camelchor. Pero delikado, sapagkat ang ganda niya ay hindi lamang kasangkapan. Yan ay pang-akit, panglimot at pangtakip sa buong baryo. Kinagabihan, naghanda si Nestor at Camelchor. Dala nila ang asin, bawang, langis at isang palaspas na sinabuyan ng dasal. Pero mas mahalaga, dala nila ang katapangan na hindi nila alam kung saan nagmula. Pumunta sila sa sementeryo dahil alam nilang babalik ang halimaw at hindi nga sila nagkamali. Eksaktong 12:00, dumating si Rosalia. Ngayon, hindi na niya tinatago ang anyo. Wala na ang magandang mukha. Ang dating mapagkalingang mata ay naging itim na parang bangin na walang hanggan. Ang bibig ay puno ng dugo mula sa mga naunang kinakain. Melchor, wikaan ng halimaw. Bakit kayo nandito? Gabi na. Mahirap lumabas kapag may gutom. Itinuro sa kanya ni Camelchor ang palaspas. Rosalia, hindi ka na makakaloko pa. Ngumiti ang halimaw malaki, nakakatindig balahibo. Ano ba ang mas masarap? Tanong nito. Ang laman ng patay? O ang laman ng buhay? At tumalon siya. Mabilis, malakas. Nabitawan ni Nestor ang lampara at muntik siyang mahulog. Pero naiharang ni Camelchor ang palaspas. Umalulong ang halimaw, parang sinunog ng apoy. Nagliyab ang balat nito ng tamaan ng dasal at langis. Pero hindi ito umatras. Mas lalo pa itong nagngit-ngit. Isa akong Rosalia bago ako maging halimaw, sigaw nito. At mamamatay kayo rito. Nang sasakmalin na sana nito si Nestor, biglang sinabuyan ni Camelchor ng asin at bawang ang mukha ng halimaw. Nagliyab ulit ito at umatras sandali. Ngayon na! Sigaw ni Camelchor. Tinakbo ni Nestor ang nitso ni Thomas, ang unang batang pinag-usapan. Ginamit niya ang lumang krus na bakal mula sa ibabaw ng lapida. At nang sumugod ulit ang halimaw, itinusok niya ang krus sa dibdib nito. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw na hindi na niya malilimutan, sigaw na parang nagmula sa loob mismo ng lupa. Nagsimulang matunaw ang balat ng halimaw, bumabalik ang kanyang dating mukha. Ang dating maganda, mabait at mapagmahal. Ngunit puno ng pagdurusa at galit. At tuluyang naglaho ang katawan niya, naging abo na dinala ng hangin. Kinabukasan, kumalat ang balita. May ilan pa ring hindi naniniwala. May mga nagduda, may mga nagsabing gawa-gawa lang. Pero isang bagay ang hindi na nila maitatanggi. Simula ng gabing iyon,
tumigil ang pagkakabukas ng mga nicho. At ang baryo ay muling nagkaroon ng katahimikan. Ngunit si Nestor, hindi na niya nakalimutan ang mukha sa dilim. Hindi na niya makakalimutan ang ngiti ni Rosalia. Ang ngiting dati nagbibigay ginhawa, pero ngayon, nag-iiwan ng matinding takot. Dahil minsan, ang pinakamagaganda ay sila ring pinakamagaling magtago ng dilim. Shout out kay Ma'am Emmy Garcia at Kuya Toto Official. Sana dalawin kayo ni Rosalia sa panaginip.